Napakahalaga po ito. Hindi lang natin sila dinadala sa simbahan ito. Kasi kung dadalhin lang natin sila sa simbahan ito, na wala tayong personal na itinuro sa kanila tungkol sa Panginoon, wala akong mangyayari sa kanilang buhay. Laman lang sila ng simbahan. Ang tawag lang sa kanila ay church goer. So, nagsisimba lang. So, ang tungkulin natin i-disciple. Ang turo sa atin ng salita ng Diyos, gawing alagad. Hindi gawing basta mananampalataya lang o gawing taga-simba, taga-butas ng upuan. Hindi. Ang utos sa atin, sila ay i-disciple. Ituro sa kanila lahat ng pinag-uutos nila na dapat nilang gawin. Maipasa sa kanila ang nararapat nilang gawin. Amen po ba? Yun ang ating tungkulin. May bawat isang mananampalataya nakapag-aral man o hindi, may tungkulin ipasa. Ako, nakita ko ang mga tao kahit hindi nakapag-aral, magaling kong turo yan. Kanina may chismis ako sa inyo. Kaninang umaga, nakikinig po ako doon sa sermon ng kapitbahay doon sa kanyang mga bata. Pamangkin, anak. Hindi nakapag-aral yun. Pero yung sermon po niya, detalyado. Points for points. Walang sablay po yun. Nakikinig po ako, sinisermonan yung mga dapat gawin sa umaga, yung mga ganyan-ganyan, yung pagpasok sa uniforme. Talagang kumplito. Sino po mga nanay doon magaling mag-sermon? Baka na dito kayo sa pulpito. Dahil magaling kayo mag-sermon kahit walang outline na sinusunod. Diretso, spontaneous. Sabihin, kung kaya natin, kahit hindi tayo nakapag-aral, kaya natin i-design ng ating pamilya. Tatay ko nga, nagkukwento ang tatay ko nung araw, nung siya dahil layas, lagi lumalayas at hindi nagpapaalam. Gabi na kung uuwi, sisirunan siya ng tatay niya. Sabi niya, alam mo anak, talo ka ng manok. Bakit? Yung manok, pagdating ng alas 6, nag-uwi na, naghahapon na. Ikaw, alas 12 na ng gabi, wala pa. So wala kang sinabi sa manok. O siya pa mamagitan, meron siyang natutunan. O nga naman. So talagang ang parents, 70% ng pag-disciples sa mga anak para sa Panginoon, nasa inyo, wala po sa simbahan. Kasi once a week lang tayo nasa simbahan. Pero sila, kasama natin araw-araw. Nasa atin ang pag-disciple. Walang dahilan na masabi natin kung tayo tunay na tumanggap sa Panginoon. Kahit kulang tayo sa kalaman sa Biblia, kaya natin silang turuan according doon sa ating natutunan. Pwede natin ipasa sa kanila yun. At para tuluan, kung ngayon marunong ka mag-devotion, hindi ipasa mo. Paano mo mag-devotion? Paano mo magbasa ng Bible? Paano magbuman ng journal? Ituro mo sa kanila. Minsan mag-devotion ka, isama mo. Ituro mo sa kanyang person, anak, ganito ang ginagawa, ganito ang ginagawa. Mas bakit kung ituturo ko sa'yo? Kasi dapat ko itong gawin, kasi ito yung dapat na gawin mo ay sa salita ng Diyos. Kailan mo gagawin? Kung nanghihingalo ka, hindi mo magagawa yun. Ngayon ang panahon na dapat maging bold tayo pagdating sa pag-disciple sa ating family. Kasi kung hindi natin gagawin yun, hindi sila pag-asa ng gawain ng Panginoon. Kawalan sila. So ang iglesia, walang young disciples, walang future. So yun, pagkabutihin po natin sa ating pamilya, gusto natin sila maglingkod sa Diyos, tayo ang maging modelo sa kanila sa paglilingkod. Turuan natin silang personal. Wag lang nilang makita, dapat merong personal na pag-uusap. Anak, anong plano mo sa buhay? Magiging taga-simpa ka lang. Alagad ang hinahanap ng Panginoon. Ang langit ay para sa mga alagad. Para sa mga personal na nagkaroon ng ugnayan sa Panginoon. Para sa mga taong hinubog ng salita ng Diyos. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 2, verse 8 to 9, wala pang matang nakakita o tayo na nakarinig, umatang na isipan nakaisip ng mga bagay na inangga ng Diyos sa lahat ng nagsisig-ibig sa Kanya. Ay sino ba yung iibig sa Diyos? Kundi yung mga taong may personal na ugnayan kay Kristo. Ibig sabihin yung mga taong alagad. So, ang kaya nga topic po natin ngayon ay pag-preserve ang ating mga young people.
Ngayon, maliwanag ko po sa inyo, kung sinabi po natin young disciples, ang ibig sabihin ay young youth, young professional, o young adults. Kasama po sila sa tinatawag na young disciples. Pag umidad na ng matanda na, talagang adult na talaga sila. So kaya meron po tayong pag-asa na magsikap tayo na magtrabaho para sa gawain ng Panginoon. At ito maganda, ang good news ay pag nagtrabaho tayo sa gawain ni Lord, ano ba gawain ni Lord? Yung utos niya na gumawa ng alagad, i-commission, and then turuan sa lahat ng pinag-utos ng Panginoon. Sino sa inyo dito nagtrabaho? Nagtrabaho po kayo, pagkatapos hindi po kayo siniliwan. Nagaranas po kayo, tapos ang kamay ng gano'n, nagtrabaho pero hindi nasweldohan. Ano sa pakiramdam kung nagtrabaho kang walang sweldo? Sa barangay, naghahanap ko ng mga trabador. Kung hanap ko trabaho, sa barangay, bibigyan ka. Biruan po namin sa barangay. Sabi niya, kailangan ko ng trabaho. Sige, bibigyan kita ng trabaho. Pero huwag ka maghanap ng sweldo. Trabaho lang naman ang hanap ko. Hindi yung pastor eh. Kaya nga naghahanap ng trabaho para may sweldo. Eh, dinapit ko. Kasi sabi mo, hinahanap ng trabaho. Sabihin mo dapat, naghahanap ko ng trabaho na magandang sweldo. Yun. Amen? Di ba kasi hanap ng trabaho, ng sweldo maliit, nagreklamo. Ang tanong ng manager, ano bang hanap mo? Trabaho. Buti ka, sinuldo mo kita eh. Trabaho lang naman ang hanap ko. Sabi niya, sir naman, common sense na lang. Di ba, pag nag-apply ka ng trabaho, kaya nga, ang mga bata, pinag-aaral lang mabuti kasi pagdating ng araw, magkaroon sila ng trabaho at may magandang sweldo. Dapat niya, paliwanag sa mga bata yun na bakit kailangan mag-aral kasi pag hindi ka nag-aral, hahanap ka ng trabaho, may trabaho ka, pero salat sa sweldo. May mga bata sa amin na nag-aaral. Ako pa nagising ng madaling araw, magandit. Pagkatapos, diretso lang ng Robinson, hindi papasok. Eh, kung sa Lunes ako maghahati, sabihin ko, kayo pa papasok, kung hindi, dito pa lang, magtapusan na tayo. Bakit kung magpakayar magandit sa inyo, kung hindi mo lang ipapasok? Kung gigising ako ng alas 3. Pagkatapos, punta kayo ng Robinson. Anong future nyo? Dito pa lang, mag-usap na tayo. Kung hindi mo kita anak, mag-usap tayo. Eh, kung gusto nyo pumasok, sige, dito pa lang eh, bigyan nyo na ako ng panggasolina. Ang hirap ng babiyahe. Gagasolina ka, tapos hindi ka lang papasok. Di ba yung panggasos ng pamilya mo, kung gagamungan na lang. Mga kapatid, napakalagang personal ano. Tingnan yung nanay nyo kung nag-sermon. Diba? Dire-diretso. Walang outline. Ibig sabihin yung mga nanay, magaling mag-disciple. Amen? Kaya ngayon, kung ang nanay magaling mag-sermon sa mga anak, na-disciple nila ang kanilang mga anak sa ganong sermon, kaya yung mga anak nila, pag may mga bata-bata niya, yung bakit? Naamana rin doon sa magulang. Kasi yung magulang, ganun siya di-disciple. Kung paano daw kung tayo di-disciple ng ating, sabi nga ng asawa ko, kapag kasi yung bata ay meron akong ginagawa, ito simple lang. Kasi probinsya, bundok, hindi naman sa baba, meron naman kaming CR, pero pag iihi, doon ako pupunta sa mga ganyan. O di, yung bata, pag iihi, din kung saan-saan lang. Eh kasi ikaw ang nag-disciple, kung saan-saan ka lang umiihi, parang aso. Kaya tingnan mo, ihi dito, ihi doon. Kaya ngayon, ang hirap ng kontrolin. Sabi mo, kung ka dyan umihi, magagaling ng kapit-bahay, iihiyan mo lang. Diba? Bakit? Yung simpleng ginawa ko, na-disciple po siya. Kaya mga kapatid ng umaga, dito sa church, pag-usapan po natin yung matindimang pag-uusap tungkol dito. Kailangan po natin silang kausapin personal. Ito yung plano ng Panginoon sa iyo. Kaya, mga kapatid na pag-alaga, baka hindi dinadala sa simbahan, kailangan makanig sila. Pero ang parents, meron po silang malaking tungkulin para sa pag-disciple. Yung young disciples, ang mag-uusan, bago po tayo manalangin, meron po akong kasaysayan sa pelikula na tunay na kasaysayan
ng mga mananampalatayang Koreano sa panahon na sakop sila ng Hapon. Meron po ng isang pastor na, maraming pastor ng time na yun, ang panahon ng 1930, basta bago sa Pilipinas kasi, Hapon muna ang unang, Korea munang sinakop ng mga Hapon. At nung linusog ng Hapon ang Pilipinas, hindi naman halos Hapon yung mga sundalo, puro mga Koreano, yung mga matitinding rapists, hindi naman mga Hapon, mga Koreano na ginawang sundalo ng Hapon paglusob sa Pilipinas. Kasi matagal na silang alipin ng Hapon. So, nang panahon na yun, may church ang Korea. At persecuted po ng mga Hapon. Pag pinersikot po yun, lahat ng mga simbahan, mga pastor, tinutorture, binibitin, pinatusok-tusok sa tiyan, pinapasok ang mata ng sigarilyo, na ang layunin lang, i-deny mo si Kristo. Lahat, halos ng pastor, dininay si Lord. Mayroong isang pastor na kahit anong ginawa, never kong i-deny ang Panginoon. Hindi dininay ang Panginoon. Kahit anong ginawa sa kanya, binubuko, nasampal. At ang ginawa mo ng imperial, ang tawag ko kasi dun sa yung tinyente ng yung kumadyante ng Hapon ay imperial ang tawag doon. Kasi may espada, imperial, tinyente. Sinabi niya na, bukas, itinatin ko sa inyo, sabi gano'n, bukas, i-deny ng pastor nyo si Kristo. Kasi pinasasama po sila doon sa city ko. Alam mo yung kahoy na, kapon, yung kahoy na nakabalagbag, tapos may dalawang poste, tapos lalagyan ng damit, isip po yun. Pagsamba po sa spiritual na pagsamba ng mga Hapon sa halito. Pinayuyukod po siya doon ay ayaw niya. Kasi pagsamba yun sa masamang espiritu. So, ang ginawa ng pastor, may sorpresa po sa iyo, sabi ng Imperial. Bukas, masdan ninyo, i-deny ng pastor nyo ang Kristo nyo. So, kinabukasan nga, may sorpresa. Pinatawag ng lahat ng mga kapatiran. Nandun na. Kulang-kulang 400. Nandun. Diyan lang kayo. Tapos doon sa isang kalsada, ganyan sa harapan, mayroon pong natatapunan ng lona. Tapos yung pastor nandoon. Sabi niya, pinabuksan yung yung natatapunan ng lona. Ganyang kahaba sa kayan, pinasimintong pako, ang tandang pako. Sinimento yung pako. Sabi niya, kapag ang pastor nyo hindi lumaban sa pako, ibig sabihin, hindi totoo si Kristo. Yun lang po ang layunin para i-deny si Kristo. Nagbilang po ng 3 yung Hapon. Kapag bilang mo ng 3 at ang pastor nyo hindi lumakad dito sa pako, sabi niya, umuwi na kayo, hindi totoo si Kristo. So nagbilang po yung Hapon. Pag bilang po ng hanggang 3, hindi pa rin kumikilos yung pastor. Ang sabi po nung Hapon, hindi totoo si Kristo, magsiuwi na kayo. Nagsimula na pong magbulasan sana yung mga tao. Nagsimula ng nagtayuan at kumalikod na uuwi na. Biglang sumigaw yung pastor, sandali! Ang ginawa po ng pastor, nagubad ng sapatos. At magsimulang maglakad sa pako. Talagang buong-buong. Habang lumalakad sa pako yung pastor, sumisikot. Talagang yung mukha ng pastor, grabing hirap. Based on true to life story po yung sinaysay ko ng pelikula. At habang naglalakad sa pako, yung mga elders ng simbahan, nagsimulang lumuhod sa kanilang nilalagyan at simulang kumanta ng Amazing Grace. Simulang kanta ng Amazing Grace. Hanggang sa nakatawid yung pastor. At nung makatawid, sinarap luluhan ng mga kapatid. Yung tinyente ng Hapon, prostrated, tumawid. Ibig sabihin, totoo si Jesus. And then pagkatawid doon, hindi niya matanggap na mayroong isang taong mananampalataya ni Jesus na pinersikot niya ang hindi dininay si Kristo. Kaya kinabukasan,
Nagpasya po siya mag-resign sa pagiging imperial. Nagpunta sa kanyang general at nagpasya siya mag-resign. At yung mga pastor na mga nakakulong, na kanyang tinutsyon, pinunta niya. Mga pigi kayo, sabi niya. Sabi kayo, mga pigi kayo, hindi nyo na ipakita sa akin ang pagiging totoo ni Jesus. Pagkatapos, pumunta po sa general, binubad ang lahat ng kanya, sinuwang espada lang, nag-resign. At mula noon, naging isang alagad ng Panginoon ang tinyente. Pero dito po sa inyo mapakita, yung lahat ng pangyayari yun, nakita po yun ng kanyang anak. Yung anak po nung pastor. Sa galit po ng hapon, ng general, sabi niya, dahil hindi dininay at naging dahilan pa siya kung bakit lalong lumami ang mananampalataya ng time na yun. Kaya pinagpasya po yung general na saksakan mo siya sa utak ng lason para mamatay. Pero bago po sa sinaksakan sa ulo ng lason, saksak pa, ay nung siya pipupuli na, bigla po tumayo yung anak niya. Yung anak niya, ang anak po niya ay 12 anyos, kasama na sa pamilya, naturuan na siya. Ang ginawa ko ng anak niya, yun ang doon ako naiyak. At doon nagluhuran lalo yung mga tao na hindi nila ma-imagine. Nung patalikod na, dala-dala na ng mga hapon, tumawag ang kanyang anak. Sandali, pinaluhod niya ang tatay niya. Pagkatapos yung paluhurin ng tatay niya, linihans niya ng anak niya. Saka pinanalangin ng anak niya na sabi niya sa panalangin niya, sa iyo ko po, Ama, pinagatagubilin ng tatay ko. Tapos mo, Panginoon, yung doble ng kapangyarihan at kakayahan na pinagkalo mo sa tatay ko, ibigay mo sa akin. O kinuha ng anak sa panalangin yung kakayahan na yon. Kaya ayon sa kasaysayan, nung mamatay yung tatay, yung young disciples na anak ang nagpatuloy ng gawain na mas doble pa sa epektibo gawain ng Panginoon. Mga kapatid, ang simpleng pamumuhay na nakikita sa atin ng ating mga anak ay simpleng nagdi-disciple sa kanila. Kaya ipakita natin sa kanila ang ating paglilingkod. Wala tayong ilingin sa kanila, yung sabi ng Panginoon, ituro nyo sa kanila ang lahat ng inyong ang pinag-uutos ko. At dahil dyan, ang future ng simbahan ay hindi mawawala. Lalong sabi dito, lalong lalaki, lalong lalagdang, lalong dadami, at hindi uti. Ang simbahan na hindi nadagdagan ay nangungulugan, ang simbahan ay pumatay na ng pumatay. Kaya sa lahat na nagtatrabaho sa gawain ng Panginoon, sabi ko kanina, nagtatrabaho kayo sa gawain ng Panginoon, ang kagandahan kay Lord, may sweldo. Si Lord ang magpuprovide ng lahat ng inyong kailangan. Ano sabi ni Jesus sa Matthew 6:33? Datapwat, sabi niya, pag sumakita ninyo, pag-arihan kayo ng Diyos, at gawin ang kanyang kalooban at ang kanyang katwiran, sabi niya, at ang lahat ng bagay, so, susulduhan kayo ng Panginoon. Pag nanghingi kayo ng pera sa Panginoon, hindi naman kayo bibigyan ni Lord ng pera. Pag nanalangin ka sa Lord ng pera, hindi ka bibigyan ng pera. Bibigyan ka ni Lord ng mga idea kung paano gumamit ng pera. Si Lord ang magpuprovide doon. So, kung nagtatrabaho tayo sa gawain ni Lord, si Lord ang magpapala sa atin. May sweldo po yan. Hindi tayo mapabayaan ng Panginoon. Kaya kung gusto natin, magtrabaho tayo sa gawain ng Panginoon mula sa ating pamilya, kaya yung mga nag-aakay, hindi ko nag-isip kung tatay, ay bayan kay Lord yan. Kaya Lord ang provision yan para sa iyo. Kaya mga kapatid, sa araw na to, yan ang pinakamahalagang makuha natin. Ang pag-disciple sa ating next generation. Yung nakaraang generasyon ng simbahan ito, ang simbahan natin ay 44 na. So, pang ilang pastor ako dito? Pang 14. Sino po yung mga young disciples na pag edad ko ng konsentang papalit sa akin? Yung mapapasahan, hindi mangyayari po yun kung hindi tayo mapapasa ng ating pagiging alagad. Malin nyo, anak nyo, ang magpapastor.
Amen? Malay nyo, mga anak nyo, gamitin ni Lord na mas epektibo sa gawain ng Panginoon. Si Timoteo, hindi basta ginamit lang. Nagamit siya ni Lord dahil merong nanay na nag-disciple sa kanya. So mga nanay, may malaki rin kayo tungkulin sa inyong mga anak. Bakit nanay? Ay nanay lang pwede mag-disciple kay Timothy kasi yung tatay niya hindi naman Hudyo. Hello? Siguro kung tatay niya Hudyo, mani-disciple si Timothy. Kaya ang tumayong tatay sa kanya, si Apostol Pablo. So mga kapatid, kaya mahalaga yung salamat sa Diyos kung may mga tumayong tatay sa atin ng mga mananampalataya. Salamat kay Pastor Barry Ramos na namayapanan na tumayong tatay sa akin sa kasama ko. Salamat kay Kininong Uno na tumayo sa akin tatay sa pagpapastor. At marami pa. Si tatay na nag-share sa akin ng Ebanghelyo. Yung tatay na nag-share sa akin ng Ebanghelyo. Tatay ko mismo. So, mga kapatid, napakahalaga. Kaya maganda po yung fathering ministry, yung tungkol sa family na disciple. So, mag-decide tayo na pag-disciple sa ating family. Kasi sila'y gagamitin ng Panginoon pagdating ng araw. Again, ang church na walang young disciples has no future. Kaya kung gusto natin ang simbang ito mas lumaki at magkaroon ng future, pagbutihin po natin ang ating mga young disciples. Marami po, dapat nila magpupusa sila kasi sila po yung mga energetic, sila po yung mga may malalakas na katawan. Pag umabot ka na ng senior, marami nang iniinda. Diba, nung bata pa, puro ang pinapahay, baby oil, kulong, pabango. Pag umedad na ng 16, ang bago, ibigisip oil, alcohol, ultrapass, marami pa. At kung gusto nyo gano'n, binigay kay Marlene. Meron yan. Essential oil. Alam mo na naman, patanda na eh. Palipas na kasi. So, pag palipas na tayo, alam na natin ang ating gagawin. Yung ating next generation, huwag lang natin basta alagaan, i-disciple natin sila sa klase ng paglilingkod na ating natutunan. Amen po ba mga kapatid? Kahit, ay paano yung pastor, mayroon akong kapansanan. Sino ba yung utak ng katipunan? Kilala niyo yung utak ng katipunan? Yung lumpong katipunero? Diba? Si Apolinario Mabini. Hindi pa lumpo yun, pero may nagawa. Ang dami po niyang nahimok na maging katipunero. Para lang nga siya malangkoy, tinapasan po sa sabihan. So walang exemption pagdating sa paggawa ng alagad. May kapansanan man tayo, wala. Pag magagamit pa tayo ni Lord, magagamit tayo kung magpapagamit tayo para i-disciple, di ba? Amen po ba? Napakalaga po ito. So sana po meron tayo natutunan. Mamaya po sa learnings, yung learnings nyo, mga young professional, pagputihin nyo. Bumukod talaga kayo. Bumukusap talaga kayo kasi ano ba plano nyo sa buhay? Ang plano nyo sa buhay, kung ang plano nyo sa buhay, mag-aral, magtrabaho, pag may trabaho, pag may trabaho ka na, maganda ng buhay mo. Pag maganda ng buhay, ano gagawin mo? Mag-aasawa ka na. Pag maganda na, may asawa ka na, magkakaroon na akong mga anak. Pag may mga anak ka na, mag-aasawa ng mga anak ko. Kapag may asawa ng mga anak, magkakaroon ka ng apo. O pagkatapos yan, matanda na ako. O pagkatapos tanda mo, patay na ako. Wala. Meron bang ang plano para pinanganak tayo para lang mamatay? Hindi. May plano ng Panginoon. Ang plano ng Panginoon ay ating gawin. Dapat naka-align tayo sa plano ng Diyos. Anong plano ng Diyos? Matthew 20, verse 19 to 20. Gawing disciples ang mga tao. Siyempre, yung pamilya ba natin tao? Tao. Unahin natin sila bago tayo. Sabi ng Panginoon, bago daw natin linisin ang bakura ng iba,
Nabasa nyo na ba yun? Sa gospel. Bago daw natin linisin ang bakuran ng iba, linisin muna natin ang ating bakuran. Bago daw natin tingnan ang muda ng iba, tingnan muna natin ang ating sarili, magsalamin muna tayo. So, ano ibig sabihin niyan? Bago daw natin i-design mo ng iba, unahin natin ang ating pamilya. Dito po na-miss ng ibang mga pastor. Yung mga pastor, busy sa ministry, busy, wala sila sa misyon, nakakarating ng iba-ibang lugar sa Pilipinas, nakakarating na ibang bansa, pero yung asawa at mga anak, hindi naglilingkod sa Panginoon. Busy kakagawa ng alagad sa labas, pero sariling pamilya, wala sa Panginoon. Ungkag. At ito matindi. Maraming pastor sa Amerika nagising dyan. Nagising mo dyan. Kaya nagsimula mo silang balikan ang kanilang family. Nalala ko si Pastor Ono, busy po sa gawain. Busy sa Bicol, busy sa Nueva, kung saan sa nakakarating. Pero si Ninang Abel, kalaban po ng ministry. Kasi bakit? Wala po sa kasing panahon ng kanyang pamilya. Hindi sila nag-uusap kasi, honey, alis ako. Punta ako ng Bicol. Isang linggo ko doon. Wala. Kaya nung sininong uno, nung mag-atin ng G12, inayos niya ang kanyang pamilya. Simula siya nagkaroon ng pamilya, sa pamilya niya, nagbawas po sa pupunta kung saan lugar. Tinutukan niya ang pamilya niya. O kaya ngayon, si Ninang Adel, bago namatay si Ninong Uno, naging pastora pa kasi Ninang Adel. At isa sa may maraming hawak na cell group sa Marikina, si Ninang Adel. Bakit? Nakita ko kasi ni Ninang Adel kay Pastor Uno, mahalaga ang pamilya. Ay nung hindi ko po niya naasikaso, dinilisay mo lang pamilya, alapan ko ng ministry. Puro simpa, puro lang simpa. Ay, yung sa pamilya, nagpapabayaan. Ay, simula nung kapiling ng kanyang pamilya, one-on-one thought sa mga manunod lang ng TV, nag-uusap nila tungkol sa Panginoon. Kung nagkakainan, nag-uusap sila sa Panginoon. Sabi niya, ikaw ba yan? Oo po nang kasi napabayaan ko kayo ng maraming ito ang dapat, kayo talaga dapat mauna. Dapat mauna talaga ang pamilya i-design. At maganda ang ginawa po ng nanay ni Timothy. Inuna niya ang kanyang anak. Mula pagkabata, binubog niya. So ano naging future? Ganda na naging simbahan sa Efeso. 40,000 sa mga naman ng palataya. Ano ang ugat? Sino may kuruna kung tutusin? Doon. Dahil nagkaroon ng isang Timothy. Palapakan natin ang Panginoon. So mga nanay, mga tatay, meron po kayong special task sa inyong family. Kung magaling kayo mag-provide ng kanilang pangangailangang kanilang pera, sa pag-aaral, pagkain, good, tuloy ng Panginoon. Dapat as well, pagdating po sa spiritual. Amen po ba? Dapat as well. Kasi hahanapin sila ng Panginoon sa inyo. Huwag tayong maging kampante na nakikita ng mga anak natin na nagsisimba tuwing linggo, pero pamilya natin ay hindi natin. Kailangan sabihan natin sila o sabihin natin sila. Huwag natin ipagkatiwala sa iba. Yung tatay at nanay, mayroon pong personal na thought na dapat sinasabi sa mga anak. Anak, gusto kong i-share ito sa iyo. Tapasin po ninyo ang utos ng Panginoon sa mga Israelita, ng Panginoon Jesus, sa mga apostol. Sabi niya, kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng ating daigdig. Bakit Jerusalem? Sarili mong tahanan, sarili mong bayan, sarili mong pamilya. Bakit Judea? Yung probinsya, bago ka makarating ng province. Samaria, bago ka makalipat ng ilog. At sa dulo lang, di ba may kanta niyan si
meron kang kanyan si Bilohero, ay Bilohero, si Butcharbit. Ang sabi ni Butcharbit, di naman masama kung ito'y ating gagawin. Information pa sa labas. Ngunit sana naman, unahin natin ang bansa natin. Kasi ibang mga mananampalataya, mission sa ibang lugar, pero sarili nating bansa na pabayaan. Sino sa inyo naniniwala ang kapitbahay natin ay isang matinding misyon? Naniniwala ba kayo ng kapitbahay natin matinding misyon? Kaya meron tayong magagawa po sa ating mga kapitbahay na misyon na sila po'y mabahagian ng salita ng Diyos. Pero bago natin gawin yun, makita nila sa atin yun. Kaya nakakatuwa yung mayroon ako isang tatay na nakita na dinidisiplina niya kanyang mga anak. Halika dito, tayo ka dito sa harapan ko. Usap tayo. Meron siyang sinasabi, dinidisciple niya. Ako po ay hindi pa mananampalataya. Nung mga time na yun, ako po ay, bago po ako naging mananampalataya, meron pong sumunod na kapatid. Mga mag-asawa, ang daming anak ito. Yung tatlo doon na magkasunod, ay mga, siyempre, sa pagpapalaki ng kapatid ko, napabayaan. Aalis ko ng umaga, uuwi ng mga alas 7 ng gabi, gutom na gutom. Tapos, kung paano i-disciple ng aking kapatid, puro lang mumurahin ng mumurahin, walang nangyari. Kaya ang ginawa, sabi ka, manood kayo ng asawa, ako muna mag-disiplina sa mga pamangkin ko. Ang ginawa ko po, naganda po ako ng sanga ng bayabas, tinanggalan ko ng dahon. Nakikita ng tatay na, ako po, sabi niya sa kapatid ko, baka magulpi yung mga bata. Walang makikialam, ako muna. Magsaing, magluto ng masarap ng ulam, darating na yung mga layas. Pagdating ng mga bata, ito, ay, magsikayan kayo ha? Sikayan. Kung busog na, tingay-tingay na, tinawag ng tatlo, aligin tatlo. Sabi ko sa panganay Christian, pakikuha yung mga katulad sa dinding. Alam nilang tatamaan sila eh. Hindi ko dapat, dyan sa upuan. Ayaw ko, mamugulpi ka. Sabi ko, lahat kayo, pati tatay mo, nanay mo, tatamaan sa akin. Kasi takot sila sa akin, kasi alam nilang parumbalo ako ng panahon eh. Dapat sa bangko. Sabi ko, Christine, patong kay kuya. Patong yung ano. Patong doon sa kuya niya. Diyan. Patong kay ate, tatlo sila. Hanggang nagsalita ako. Sabi ko, alam mo yung ginawa ninyo? Kanina pa kayo umaga, yung dalawang kayong ginagawa nyo. Ngayon, darating ko ng lasyente. Trabaho ba ng mga bata yan ng ganyan? O hindi. Umiiyak na sila. Sabi ko, ikaw dyan, yun ang gusto mo. Eh yung dyan talaga, may pagka-pinyong bata yun. Habang nakadapa at nakatindig lang doon sa lang doon, bawal lumingon eh. Ilan pa lang gusto mo? Nakaganyan yung bata. Iiyakan na lang. O ngayon pa ako, libre kayo. Hindi na kayo papaluin. Pero tandaan yung sinabi ko sa inyo. Huwag pinahuli mo, huli din yan. Mula noon, yung mga batang yun, lumaking magandang naging bukas. Nag-graduate ko yung pangalawa, teacher na ngayon, pamilyado ng iba. At nung makita ng kapatid kong gano'n, na-disciple ko siya sa tamang pag-disiplina. Kaya bumanda, kaya mga magtatapos na ng pag-aaral na lang yan. So mga kapatid, pamilya ko po sila eh. Kailangan ko silang i-disciple sa tamang pag-disciple. Kaya ngayon, yung kapatid ko, disciple na rin ng Panginoon. Kaya sinasabihan ko, kung kulit ka dyan sa mga anak mo, turuan sila ng salita ng Diyos. Diba, mga bata ngayon, puso ang cellphone. Nasa sa inyo po yung pag-control. So, ang church na walang young disciples, walang future. Ang PMC scam ba natin ay gusto pa namin ng future?
disciple po natin sila. Kasi pagdating ng araw, sila ang mga tatayong mga lider. Now, sino sa inyo dito ang magiging Timothy pagdating ng araw? Babae o lalaki? Na pwedeng gamitin ni Lord ng mga youth minister. Ngayon pa lang gawin na po natin.